Mas excited pa nga itong si Daddy sa pagme-makeover kaya naman sinimulan na niya. Hindi na nga niya ako inantay pa dahil nga kapag inantay niya nga ako, baka next year pa kami matapos. Kaya naman dun sa mga nag-aantay na pagme-makeover ko dito ay ito na nga po. Makikita nyo nga po dito yung aming dining area tsaka ang aming kitchen. Mas madami pang ideya ang asawa ko kaysa sa akin sa pagme-makeover dito sa kitchen. Kaya naman yung nananahimik na divider dito sa kwarto ay kinuha na nga niya at ilalabas daw niya yan. At syempre ako namang mamsi ninyo ay hinayaan ko na nga lang at nagpaka-Disney princess muna dito. Abay, paglabas ko nga ng kwarto ay ito nga si Daddy ay nakapagsimula na nga at nailipat na nga niya yung microwave at yung iba pang gamit. Abay, nautusan pa nga ako mga mi dahil pinakuha nga niya itong lagay ng plastic sa akin. At ito na nga, sisimulan ko na nga ang aking pagme-makeover kaya naman huwag kayong mainit dyan at intayin nyo nga lang. Pinagtatanggal ko pala muna itong mga kalat sa aming lamesa at kumuha na nga rin ako ng wipes. Dahil napakadumi nga at alikabok nito kaya naman pupunas-punasan ko muna. O diba, wipes ang gamit, yaman yarn. Abay, inabot na nga yata ng 1 linggo o 2 linggo nakatambak yung mga gamit na pinamili namin sa kamsa-kamsa dyan sa kusina. Isa ngayon nga lang sinipag ang mamsi nyo sa pagme-makeover kaya naman tara, simulan na nga natin. Kung tatanungin nyo nga kung anong oras na nga ito nga ay mga alas 12 nga ng madaling araw. O diba, napakasipag ko naman talaga at alas 12 pa nga ng madaling araw ko naisip mag-makeover. Inilabas ko pala muna lahat ng gamit na gagamitin ko bago ko nga nilagyan ng cover itong lamesa namin. Nung nakita ko nga itong design ng tablecloth sa mall ay sabi ko nga kay Daddy, taray bilhin natin at napakaganda nga. Sabi ko iba, bagay talaga yan sa mga nagamit ko na bili dahil na napaka-aesthetic ba. Oh, wag na nga kayong kumontra mga mi dahil wala naman kayong magagawa dahil nailagay ko na nga yan at wala na yung balikan. Mulan na nga natin mga mi ang pag-unpacking or unboxing ko ng mga nabili ko para dito sa aming table area. Basta dining area pala mga mi. Unahin na nga natin buksan itong nabili kong mga lagayan para sa aking mga kape, Milo at asukal. Napaka-minimalist naman talaga yung datingan niya kaya naman gustong gusto ko nga siya. At next naman itong paglalagyan nga ng tubig dito sa aming lamesa. O diba, sabi sa inyo ay napakaganda at napaka-minimalist lang talaga ng datingan niya. Pero mga minarealize ko na sana yung gray na nga lang or yung silver yung napili kong takip, hindi yung gold. Pero carry na rin naman kasi maganda naman talaga siya. Sunod naman itong paglalagyan ng mga baso ko dito nga sa table. Itong kulay na nga lang nito ang napili ko dahil mas pasok nga to sa pagiging minimalist. Wala kasi doon na parang kahoy ang datingan niya na katulad dyan sa Pilipinas. Hindi naman pwedeng mawala itong maliliit nating wooden spoon para sa ating mga maliliit na jar. Sa tingin nyo mga mi, makakailang kuha kaya ako ng kape bago ko nga mapuno ang isang kutsaritang kape? At ito nga yung sa tingin kong pinaka-best budol ko doon sa kamsa-kamsa dahil napakaganda nga nitong dining set namin. I mean, diningware pala mga mi, yung mga plato ba. At ito na nga mga mi, yung naglalakihan naming mug at syempre dapat dalawa yan para partner. Abangan ang part 2. Salamat! Bye!